Magandang araw mga bata! Kumusta kayo? Okay lang ba kayo? Mabuti naman at okay lang kayo. Masaya akong marinig na okay lang kayong lahat. Handa na ba kayo makinig sa ating panibagong aralin ngayon? Mabuti naman at handa na kayo. Pero bago tayo magsisimula sa ating aralin ngayon, ay sisimulan muna natin ito sa panalangin. Ipikit ninyo ang inyong mga mata at sabay-sabay tayong manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Okay, at ngayon ay meron akong hinanda na pampasigla para hindi kayo antukin sa aking klase, hindi kayo maging matamlay sa aking klase, kundi maging masigla kayo sa aking klase. So ngayon ay sasabayan niyo akong kumanta at sumayaw. Sasayawin natin at kakantahin natin yung watermelon, watermelon, papaya, papaya, mango at banana, fruit salad, fruit salad. So sabayan niyo ako. Okay? Halina at kakanta at sasayaw tayo. Sisimulan na natin. Watermelon, watermelon, papaya, papaya, mango at banana, fruit salad, fruit salad. Again, watermelon, watermelon, papaya, papaya, mango at banana, fruit salad, fruit salad. Okay, magaling! Okay, bago kayo umupo, pakitingnan nyo muna sa ilalim ng inyong mesa at upuan kung meron bang nakakalat na basura. At kung meron ay pakipulot na lamang. At pagkatapos ng ating klase ay itatapon nyo iyan sa tamang lalagyan. Sekretarya, may lumiban ba sa ating klase ngayon? Magaling at mabuti dahil wala. Ngayon ay bibigyan natin ng 3 bagsak ang ating mga sarili, ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Ngayon ay gusto nyo bang maglaro? Pero bago tayo maglalaro ngayon ay babasahin nyo muna ang ating mga alituntunin. Ito ang ating mga alituntunin. Pakibasa nga. Magaling! At na uunawaan ninyo ang ating mga alituntunin at yan ang inyong dapat sundin sa loob ng ating klase ngayon. Ngayon ay magtatawag ako kung sino ang sasagot sa aking mga tanong. May mga tanong muna ako. Okay? Fernandez, ano ang paksang tinalakay sa nakaraang leksyon? Okay, maraming salamat. Sa pangalawang tanong, ano ang aral na natutunan mo batay sa naturang pag-aaral? Detsyos? Okay, maraming salamat. Ngayon ay sa 3 tanong. Kaula, magbigay ng halimbawa sa natalakay na paksa. Okay, maraming salamat. Magaling at mabuti dahil nauunawaan ninyo kung ano ang tinalakay noong nakaraang talakayan. At alam ko na handang-handa na kayo sa panibago na naman natin na tatalakayin ngayon. Okay, ngayon ay sisimulan na natin ang laro dahil gusto nyo ng maraming laro. Kaya naghanda ako ng marami ding laro. So ngayon ay ang una nating laro ay tinatawag itong jumbled letters. So dito sa larong ito ay ang mga letra ay nakakalat at kailangan nyo lang itong buuhin ng tama at naaayon at nababasa ng maayos. So, pag meron na kayong sagot ay pakitaas lang ng kamay kung may sagot na o may tamang sagot na. O ngayon ay sisimulan natin. So, ano iyan? Okay, Arisga, ano ang iyong sagot?
Okay, titignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama nga ang iyong sagot. Magaling. Ngayon ay ang susunod na letra o mga letra. Ano kaya yan? Okay, Nuhapa, ano ang iyong sagot? Okay, titignan natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama nga ang iyong sagot. Magaling. Ngayon ay sa pangatlong tanong na naman o pangatlong mga letra na nakakalat. Linaw, ano ang iyong sagot? Okay, titignan natin kung tama din ang iyong sagot. Magaling! Tama ang iyong sagot. Ngayon naman ay sa pang-apat na letra. Ano kaya yung mga letter na nakakalat? Okay, Sir Vito, ano ang iyong sagot? Titignan natin kung tama ba yan ang iyong sagot. Okay, tama din ang iyong sagot. Magaling! Ngayon ay isa na lang ang sasagutan. Sige, ano pa? Okay. Mahinay, ano ang iyong sagot? Titignan din natin kung tama ba ang iyong sagot. Okay, tama din ang iyong sagot. Magaling! Sa una nating laro ay napakahusay nyo. Madali lang kayong nakabuo ng mga letra. Magaling! Bigyan nga natin ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, ngayon ay sa pangalawa na naman tayo na laro na tinatawag itong larawan ko, hula mo. So ngayon ay huhulaan nyo lang kung ano ang mga larawan na ipapakita ko dito. Tapos, kung alam nyo na ang sagot is makakabuo kayo ng mga salita o salita na naaayon sa mga larawan. So ngayon ay sisimulan na natin. So, ano kaya yan? Okay. Mahinay, Cindy. Ano ang iyong sagot? Okay, magaling. Ngayon ay sa pangalawa na naman tayo na larawan. Okay. Abong, ano ang iyong sagot? Okay, magaling din. Nahulaan mo ang salita na naaayon sa larawan. Okay, sa pangatlong larawan, ano kaya yan? Abandula, ano ang iyong sagot? Okay, magaling din kasi nahulaan talaga ng madali. Okay, sa ika-4 na larawan, ano kaya yan? Okay, Sultan, ano ang iyong sagot? Magaling! Ngayon ay sa pang-5 na tayo na larawan. Ano kaya yan? Kaula, ano ang iyong sagot? Okay, mabuti at magaling. Magaling dahil nalampasan natin ang pangalawang laro. At masaya kayo na sumagot at madali nyo lang naunawaan ang mga larawan na aking ipinapakita. So, magaling. Bigyan natin ng 3 bagsak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Okay, ngayon ay meron pa tayong isang laro na tinatawag itong puzzle word. So, ang puzzle word ay hahanapin nyo lang ang mga salita na aking ipapahanap o nandito sa TV screen. So, meron ako hinanda na puzzle box or puzzle board. So, dito nyo ilalagay ang mga nahanap nyo na mga salita. Okay. Yan. Dito ninyo ilalagay. So, bilugan lang ninyo ang mga salita na inyong makikita. So, sa mga salita ninyong hahanapin ay merong saligang batas, pulisiya,
pamahalaang Commonwealth, tagapagpaganap, at tagapagbatas. So, 5 salita ang kailangan nyong hanapin at bilugan dito sa aking ginawang puzzle board. So, dito. So, dyan ninyo ilalagay o bilugan ang aking mga salita na pinapahanap sa inyo. So, paunahan ito. Kung sino ang makakita ng saligang batas o pulisiya ay pupunta sa pisara at bilugan ang salita na nakikita ninyo. So, ganyan ang ating laro. At tinatawag itong puzzle word. Okay, tapos nang nabilugan ang mga salita na aking pinapahanap. Tingnan niyo. So, ito siya. Ganyan. Okay, magaling. Kasi, naintindihan nyo ng mabuti ang ating laro. Nag-enjoy pa kayo? Okay, maraming salamat at nag-enjoy kayo sa ating laro. So, ngayon ay handang-handa na kayo para sa ating bagong aralin. So, sa mga nilaro natin kanina, ay isa yon sa mga salita o mga bahagi na ating tatalakayin ngayon. So, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa pamahalaang Commonwealth. Pero bago tayo pumunta sa ating tatalakayin ngayon, ay basahin niyo muna ang ating mga layunin. Maraming salamat sa pagbabasa. Ang Saligang Batas ng 1935 ay ginawa bilang paghahanda ng Pilipinas sa pagiging isang malayang bansa. Sa bisa ng batas Staging McDuffie, binigyan ng Amerika ng pagkakataon ang mga Pilipino na bumuo ng sariling pamahalaan. Kaya naman, noong Hunyo 10, 1934, itinatag ang Kombensyong Konstitusyonal kung saan 202 delegado ang hinalal upang isulat ang Saligang Batas na magsisilbing batayan ng pamahalaang Pilipino. So, ang Saligang Batas ng 1935 ay bunga ng pagsisikap ng mga delegado na pinamumunuan ni Clario M. Ricto, ang nahalal na Pangulo ng Kombensyong Konstitusyonal. So, sa loob ng 6 na buwan, mula August 2 to 1934 hanggang February 1935, kanilang binuo ang batas na magsisilbing batayan ng pamahalaan ng Pilipinas. So, natapos ito noong February 8, 1935, nilagdaan noong February 19, at kalaunan ay pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt noong Marso 23, 1935. So, sa pamamagitan ng plebisito noong Mayo 14, 1935, sinang-ayunan ng mga Pilipino ang Saligang Batas. Isang mahalagang hakbang tungo sa pagkakaroon ng sariling pamahalaan at kalayaan. So, ang Saligang Batas ng 1935 ay ibinatay sa Saligang Batas ng Estados Unidos dahil sa malaking impluwensya ng Amerika sa Pilipinas noong panahong iyon. So, gayon pa man, inaangkop ito ng mga Pilipino upang umangkop sa kanilang kultura, pangangailangan at sitwasyon bilang isang bansang naghahanda sa kalayaan. So, layunin nitong magkaroon ng sariling pamahalaan, maprotektahan ang karapatan ng mamamayan, at magsilbing gabayan sa pagtatag ng isang malayang bansa. So, ganito ang Saligang Batas, 1935. At yon lamang po, at maraming salamat sa inyong pakikinig mga bata. Hanggang sa muli! Magandang araw mga bata, ako nga po pala si Binibining Samantha Villarosa Aradidon. Pero pwede niyo akong tawagin Binibining Sam o Gurong Sam. Ngayon ay tatalakayan natin ang pamahalaang Commonwealth. Handa na ba kayo?
Narito ang mga batayan sa pagbuo ng saligang batas ng 1935. Number 1. Saligang batas na biak na bato 1887. Ito ang unang konstitusyon na sinubukang ipatupad ng mga revolusyonaryo laban sa mga Espanyol. Naging inspirasyon ito sa mga ideya ng pagkakaroon ng sariling pamahalaan at kalayaan ng Pilipino. Pangalawa, Saligang Batas ng Malolos 1899. Ito ang mga unang tunay na konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Mula rito, kinuha ang mga ideya tungkol sa republikanong pamahalaan at karapatan ng mamamayan. Pangatlo, Ulat ng Komisyong, Sorkman at Taft. Ito ang ulat ng dalawang komisyon na ito ay tinatawag na mga Amerikano ay tumulong sa paghubog ng mga patakaran sa pamahalaan at paghahanda sa Pilipinas sa sariling pamumuno. Pang-apat, Batas Jones 1916. Nagbigay ito ng pangako ng kalayaan ng Pilipinas kapag handa na ang bansa sa sariling pamahalaan. Ito rin ang naging basihan sa pagkakaroon ng lehislatura o batasang Pilipino. Number 5, Saligang Batas ng Mexico 1917. Naging huwaran ito sa mga probinsyanong ukol sa mga karapatang pantao, karapatan ng mga manggagawa at mga prinsipyo ng demokrasya. Pang-anim, Saligang Batas ng Estados Unidos. Pinakamalaking impluwensya sa Saligang Batas ng 1935. Dito kinuha ang konsepto ng tatlong sangay ng pamahalaan: ehekutibo, lehislatibo, hudikatura, at ang sistema ng checks and balances. Tagatanggap o executive. Ito ang mga sangay na nagpapatupad ng batas at mamamahala sa pamahalaan. Pinamumunuan ito ng Pangulo kasama ang pangalawang Pangulo at mga kalihim ng iba't ibang kagawaran. Mga halimbawa, kapag may batas tungkol sa libreng edukasyon, ang Pangulo at DepEd ang nagpapatupad nito sa mga paaralan. Pwede itong inutos sa ating Pangulo. Pangalawa, tagapagbatas o tinatawag ding legislative. Ang sangay na gumagawa ng pagbabago o nag-aalis ng mga batas, binubuo ito ng Kongreso na may Senado at kapulungan ng mga kinatawan. Mga halimbawa naman ay ang Kongreso ang gumawa ng Rizal Law, RA 1425, na nag-aatas sa mga paaralan na ituro ang buhay ni Jose Rizal. Yun din ang legislative. Pangatlo, tagapaghukom o tinatawag ding judiciary. Ito ang sangay na nagpapaliwanag ng batas at nagbibigay ng mga katarungan. Pinamumunuan ito ng Korte Suprema at mga mabababang hukuman. Mga halimbawa, ang Korte Suprema ang magdesisyon sa mga kaso tulad ng may sala o inosente ang isang akusado. Sana ay may natutunan kayo sa ating leksyon ngayong araw. Susunod naman, si Ginoong Hitutua. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Paalam. So magandang araw muli mga bata. May natutunan ba kayo sa tinalakay ng ating mga guro kanina? Magaling. Ngayon, ating ipagpatuloy ang ating aralin. Pero bago yan, ako'y muna magpapakilala sa inyo. Ako nga pala si Cyril Hitutua, ang iyong guro ngayong araw. So, handa na ba makinig ang lahat? Magaling. So, kung ganun, sisimulan na natin ang ating talakayin. So, ang unang aralin natin tatalakayin ay ang pagkapasinaya ng pamahalaan ng Commonwealth. Sabay-sabay basahin. Maraming salamat. So, noong November 15, 1935 ay formal na inumpisahan ang pamahalaang Commonwealth sa gusali ng lehislatura sa Maynila. So, halos lahating milyong Pilipino ang nagtipon-tipon sa Santin Garden upang saksihan ang pangyayaring ito. So, sa araw na iyon, nanumpa si Manuel L. Quezon bilang unang Pangulo at si Sergio Osmeña Sr. bilang Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Sila ay nanumpa kay punong maestradong Ramon Abanzinia ng Korteng Suprema. So, nahalal si Quezon at Osmeña noong September 17, 1935 at ang kanilang pagkapanalo ay naging hudyat ng pagsisimula ng sariling pamahalaan ng mga Pilipino.
bilang paghahanda sa kalayaan mula sa Amerikano. Ito ay simbolo ng pag-asa at simula ng bagong yugto sa pamumuno ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa. Naintindihan lang ba mga bata? Kaling, kung naintindihan na, punta tayo sa ating pangalawang aralin. Okay, ang pangalawang aralin natin tatalakayin ay ang mga polisiya at programa sa panahon ng Commonwealth. Sabay-sabay basahin. Maraming salamat mga bata. So, isa sa mga unang tagumpay ng pamahalang Commonwealth ay ang woman suffrage o karapatan ng mga kabaihan Pilipina na bumuto at mahalal sa halalan. Noong Abril 30, 1937, nagkaroon ng presidito kung saan pinayagan ang mga kabaihan na magkaroon ng karapatan bumuto. Sa pamumuno ni Manuel L. Quezon, ito ay naging isa sa mga pinakamahalagang tagumpay ng kabaihan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ibig sabihin, simula noon, hindi lamang ang mga kalalakihan ang may boses sa pamahalaan, kundi pati na rin ang mga kababaihan ay naging bahagi ng pagboto at paggawa ng mga desisyon para sa bayan. Naintindihan lang ba mga bata? Mayroon bang katanungan o gustong itanong? Kung wala, ako ang magtatanong. So unang katanungan, sino ang unang pangulo at pangalawang pangulo sa pamahalaan Commonwealth? Tama! Si Manuel L. Quezon at si Sergio Osmeña Sr. Okay, pangalawang katanungan. Saan ginanap ang pagpapasinaya ng pamahalaang Commonwealth? Tama! Sa gusali ng lehislatura sa Maynila. Magaling! Okay, pangatlong katanungan. Ano ang tinatawag na women suffrage? Tama! Ito ang karapatan ng mga kababaihan bumuto. Galing mga bata? Meron kayo natutunan sa ating aralin. Ulitin ko, ang pamahalaan Commonwealth ay nagsilbing pundasyon ng ating kalayaan at demokrasya. At ngayon, upang mas mapalalim pa natin ating pag-unawa, pasa ko na po kang Gurong Arman para ipaliwanag niya ang mga natirang bahagi ng ating aralin. Gurong Arman? Magandang araw mga bata! Kamusta naman kayo? Ikinagagala ko po kayong makilala. Bago tayo magsimula, ako muna ay magpapakilala sa inyong lahat. Ako nga pala si Ginoong Arman Alibangbang at ngayon naman, dadako na tayo sa ating pangkatang gawain. Handa na ba kayo mga bata? Handa na. At bago yan, babasahin ko muna ang ating panuto. Hatiin ang klase sa 4 na grupo at bigyan sila ng mga materyales na kailangan sa paggawa ng poster na nagpapakita ng layunin, programa at kontribusyon sa pamahalaang Commonwealth sa paghanda ng bansa para sa kalayaan. Maaring gumamit ng larawan, slogan, simbolo o kulay na nagpapahayag ng pagkakaisa, kalayaan at malasakit sa bayan at pagkatapos ay ipahayag ito sa harap ng klase. At narito ang pamantayan. Nilalaman, 30%, pagkamalikhain, 20%, kalinisan at kaayusan, 20%, paliwanag at presentasyon, 15%, pakikilahok sa grupo, 15%, pangkalahatang puntos, 100%. Wala na ba kayong mga tanong mga bata? Kung wala na kayong tanong, ngayon ay dadako na tayo sa ating pagsusulit. Bago yan, babasahin ko muna ang ating panuto. Piliin ang tamang sagot, isulat ang titik sa wastong sagot. Sa sagotang papel, ito ay 10 item lamang po. Babasahin ko lamang ng 2 beses. Handa na ba kayo mga bata? Kung handa na kayo, narito ang unang katanungan. Sino ang nahalal na Pangulo ng Kumbensyong Konstitusyonal at pinamumunuan ng pagbuo ng Saligang Batas ng 1935? A. Manuel L. Quezon. B. Claro M. Recto. C.
Sergio Osmeña, D. Jose P. Laurel. Uulitin ko, sino ang nahalal na Pangulo ng Kumbensyon Konstitusyonal at pinamumunuan ng ang pagbuo ng Saligang Batas ng 1935? A. Manuel L. Quezon, B. Claro M. Recto, C. Sergio Osmeña, D. Jose P. Laurel. Pangalawang tanong naman, sino ang Pangulo na lumagda at nagpatibay sa Saligang Batas noong Marso 23, 1935? A. Manuel L. Quezon, B. Jose P. Laurel, C. Franklin D. Roosevelt, D. Douglas MacArthur. Uulitin ko, sino ang Pangulo na lumagda at nagpatibay sa Saligang Batas noong Marso 23, 1935? A. Manuel L. Quezon, B. Jose P. Laurel, C. Franklin D. Roosevelt, D. Douglas MacArthur. Tatlong katanungan naman, alin sa mga sumusunod ang sanaysay ng pamahalaan na binuo ng Kongreso o Senado at kapulungan ng kinatawan? A. Tagapagganap, B. Tagapaghukom, C. Tagapagbatas, D. Tagapamagitan. Uulitin ko, alin sa mga sumusunod ang sangay ng pamahalaan na binuo ng Kongreso o Senado at kapulungan ng kinatawan? A. Tagapagganap, B. Tagapaghukom, C. Tagapagbatas, D. Tagapamagitan. 4. Siya ay unang Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. A. Sergio Osmeña, B. Jose P. Laurel, C. Emilio Aguinaldo, D. Laurel D. L. Quezon. Uulitin ko, siya ang unang Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. A. Sergio Osmeña, B. Jose P. Laurel, C. Emilio Aguinaldo, D. Manuel L. Quezon. Panglimang katanungan, alin sa mga sumusunod ang wikang pinahayag noong Disyembre 30, 1937 bilang Batayan ng Pambansang Wika? A. Cebuano, B. Tagalog, C. Ilocano, D. Hiligaynon. Uulitin ko, alin sa mga sumusunod ang wikang pinahayag noong Disyembre 30, 1937 bilang Batayan ng Pambansang Wika? A. Cebuano, B. Tagalog, C. Ilocano, D. Hiligaynon. Dito naman sa pangalawang gawain, ay ang isasagot nyo ay tama o mali. Bago yan, babasahin ko muna ang panuto. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at kung mali, hindi. Ang tagapagpapaganap ng mga sanaysay ng pamahalaan ay ang tagapagpapaliwanag ng mga batas. Tama o mali? Pangalawang tanong, si Sergio Osmeña ang naging pangalawang Pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Tama o mali? At ang pangatlo, tinatag noong Hulyo 10, 1934 ang Kumbensyon Konstitusyonal. Tama o mali? Pang-apat, ang karapatang bumoto ng mga kababaihan ay tinatawag na women's suffrage. Tama o mali? Panglima naman, ang pamahalaang Commonwealth pinasinagan ng Luneta Park. Tama o mali? Tapos na kayo mga bata, maaari niyo pong ipasa sa harapan. At ngayon, dadako na tayo sa ating takdang aralin. Bago yan, babasahin ko muna ang panuto. Maghanap o magbasa ng isang artikulo, aklat o online source tungkol sa mga programa at pulisya ng pamahalaang Commonwealth. Halimbawa, edukasyon, wika, kababaihan o ekonomiya. Sa inyong kwaderno ang sumusunod na tanong. Una, alin sa mga programa o patakaran ng pamahalaang Commonwealth ang mga malaking ambag sa kasulukuyang pamahalaan? Sunod naman, paano ito nakatulong sa paghubog ng kalayaan at pagkakilanlan ng mga Pilipino?
Pangatlo, sa iyong palagay, ano ang aral na maaari nating matutunan mula sa pamahalaang ito? At narito ang pamantayan. Nilalaman 30%, pagsagot sa mga tanong 25%, kritikal na pag-iisip 20%, organisasyon 15%, wika at kaayusan 10%, kabuuan puntos 100%. Basa nyo ito sa susunod nating pagkikita. At ngayon, tatapusin natin ito sa ating panalangin. Binibining bantilan, maribawang panguluhan ng ating panalangin. Maraming salamat. Maraming salamat mga bata, naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam. Dito naman sa pangalawang gawain, ay ang isasagot nyo ay tama o mali. Bago yan, babasahin ko muna ang panuto. Isulat ang tama kung wasto ang pahayag at kung mali, hindi. Ang tagapagpapaganap ng mga sanaysay ng pamahalaan ay ang tagapagpapaliwanag ng mga batas. Tama o mali? Pangalawang tanong, si Sergio Osmeña ang naging pangalawang pangulo ng pamahalaang Commonwealth. Tama o mali? At ang pangatlo, tinatag noong Hulyo 10, 1934 ang Konbensyon Konstitusyonal. Tama o mali? Pang-apat, ang karapatang bumoto ng mga kababaihan ay tinatawag na women's suffrage. Tama o mali? Panglima naman, ang pamahalaang Commonwealth pinasinagan ng Luneta Park. Tama o mali? Tapos na kayo mga bata, maaari niyo pong ipasa sa harapan. At ngayon, dadako na tayo sa ating takdang aralin. Bago yan, babasahin ko muna ang panuto. Maghanap o magbasa ng isang artikulo, aklat o online source tungkol sa mga programa at pulisya ng pamahalaang Commonwealth. Halimbawa, edukasyon, wika, kababaihan o ekonomiya. Sa inyong kwaderno ang sumusunod na tanong. Una, alin sa mga programa o patakaran ng pamahalaang Commonwealth ang mga malaking ambag sa kasulukuyang pamahalaan? Sunod naman, paano ito nakatulong sa paghubog ng kalayaan at pagkakilanlan ng mga Pilipino? Pangatlo, sa iyong palagay, ano ang aral na maaari nating matutunan mula sa pamahalaang ito? At narito ang pamantayan. Nilalaman 30%, pagsagot sa mga tanong 25%, kritikal na pag-iisip 20%, organisasyon 15%, wika at kaayusan 10%, kabuuan puntos 100%. Basa nyo ito sa susunod nating pagkikita. At ngayon, tatapusin natin ito sa ating panalangin. Binibining bantilan, maribawang panguluhan ng ating panalangin. Maraming salamat. Maraming salamat mga bata, naway marami kayong natutunan sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam!